Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Okay po, ay magandang hapon po muli, magandang gabi, magandang umaga, saan man po kayo dako naroroon. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa ating Diyos sa pagpapatuloy po ng ating programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Ay muli pong samahan kami sa loob po ng 2 oras ng ating po sama-samang pag-aaral. Ang paksa po natin ngayong hapon ay may kinalaman po sa ang bayan ng Diyos at ang milyonaryo o 1,000 taon. Yan po ang ating pong tatalakayin sa loob po ng 2 oras. Kaya po ay ngayon po sa mga sandaling ito ay bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo muna ay sumandaling manalangin. Mapagpala po naming Diyos na mahabagin po sa lahat ngayon pong hapon. Kami muli ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Samahan kami ng banal na Espiritu, kayo nawa ang maging sentro, kayo nawa ang maitataas. Pagpalain po ninyo lahat po ng aming mga taga-subaybay, sa mga nagsusuri, sa mga magtatanong, dakilang Diyos. Patuloy po kayo ang mangangasiwa. Pagpalain po, saan man po sila dako naroroon. Bigyan po ng kapanatagan, kapayapaan at kagalingan. Bigyan kami sapat ng karunungan amang banal sa tamang pagsagot, sa tamang pagpapaliwanag ayon sa inyong mabuting nasa. Binabalik po namin sa kapurihan, kalawalatian, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, ayan. Sa lahat ng ating mga viewers, magandang hapon po sa inyong muli, sa inyong patuloy na pagsuporta sa programang Ayon sa Kasulatan. Ayan, gabay sa kalusugan, gabay sa kabataan, ayon po sa katotohanan. Pasamantala, wala po uli si kapatid na Ray Mungkada. Marahil po siya ay nagdadaos ng kanyang kaarawan bayan, kapatid na Persky. Ayan. Kaya bigyan ko muna ng pagkakataong bumati ang aking mga kasama mula sa kanilang ministry, sa kanilang mga sponsor. Unang-una, ito ang aking nasa kaliwa, isang kabataan, Brother Jomer Nual. Ngapon po. Sige po, ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid na nakasubaybay sa programang ito ng Gabay sa Katotohanan ayon sa Kasulatan, na kayo po nawa ay masumpungan ng programang ito na nasa maayos na kalusugan. Madatnan po nawa kayo ng inyo pong pakikinig na nasa malinaw na pag-iisip at sa malakas na pangangatawan. Binabati po natin yung atin pong mga kapatid dyan sa lugar ng Mabuhay City, sa akin pong hometown church. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko dyan, at dyan din po sa San Marino City, SDA Church, at sa Mabuhay City, sa Pag-asa, sa Bahayang Pag-asa, Seventh-day Adventist Church. Binabati rin natin syempre yung aking ama na naghati dito sa lugar na ito upang makapagdaos po kami ng pag-aaral. Salamat po sa aking tatay. Ayan, magandang hapon sa iyo pa. At binabati rin natin ang aking napakabuting ina. Ayan, na naghanda ng aking kasuotan at naghanda ng aking Biblia na gagamitin. Salamat po. At binabati rin natin yung aking kapatid na kasama natin ngayon. Ayan, si Brother J. Mark. Magandang hapon sa iyo. At syempre binabati rin natin yung aking kaibigan na si Lovejoy Montalban. Ayan, magandang hapon sa iyo. At binabati rin natin yung mga kapatid dyan sa lugar ng Norzagaray, sa Pangpalay SDA Church. Ayan, dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. At pinopromote ko din naman po yung aking YouTube channel sa
Pangalan po ng sa pangalan po ng Dakilang Pag-asa Ministry. Ayan, pangalan po ay Jomer Tinoal. Ayan, inyong pong suportahan. Inyong pong subaybayan ng akin pong mga video dyan na tumatalakay po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Okay, thank you kapatid na Jomer Nuwal. Ayan po, bigyan natin pagkakataon kay Brother Pernsky. Patuloy ang atin pong bagbati sa ating mga kaibigan at mga kababayan. Babanggitin natin ang ilan sa kanilang mga pangalan. Kay kapatid na Ronald John Ebesate, isa pong mapagpalang araw sa inyo. Ganon din kay Roger Dicoson, kay Kuya Toti Santos, shout out din po kay Floyd Barbin, sa lahat ng ating makasama dyan po sa Red Cross. Shout out din po kay kapatid na Joey Nanta, Judy Garcia, Ian J. Belarma Palar, at ganun din kay Gasber Nosbiliter Zub. Mapagpalang araw po sa inyo, sir. At shout out din po sa ating mga kasama dito po sa programang Pathfinder Medic Response Unit. Ayan, kung nakikita nyo po yung aking uniform, ayan, kasalukuyan na pong naglulunsad ang pag-i-study ng Pathfinder Medic Response Unit. Isa pong programa na may kinalaman sa pag-aaral ng basic first aid, ng standard first aid, basic rescue, and health advocate. Binabati natin kapatid na Berna Argente, Dondon Argente, wala siya ngayon, sila ay nasa bakasyon. Kay kapatid na Gary Escoses, ang atin pong buting elder. Kay kapatid na Jeneline AJ, yan, si John Lloyd Matugas, siyang nasa likod ng ating camera ngayon. At kay kapatid na Kian Lopera, Liza Marie San Juan, kay Maria Ana Patalinhog na nagtalakay kanina, Rene Lopera, Roland San Juan, kay kapatid na Sharon de los Reyes, Yor de la Raga, at ang iba pa nating mga kaibigan. Binabalik natin sa Panginoon ang ating pong pasasalamat sa patuloy na pagtataguyod ng kanya pong programa. Ganon din ay masusundan ninyo ang programang ito ng Pathfinder Medic Response Unit sa atin pong YouTube. Mapapanood na po ninyo ang ilan nating mga pagtuturo patungkol po sa pag-first aid. Meron po tayo YouTube channel, type nyo lamang po yung aking pangalan, Fernando B. Camacho Jr. at makikita nyo na po doon. Kasabay nating binabati si Sister Leona Beltran. Ayan, ang aming pong napakagandang dalaga na nasa aming pong harapan, na nangasiwa ngayon sa camera. At kaya Sarena, yung kapatid na Sarena. So binabati po natin. Sayang dapat natututukan ng camera yung mga dalaga natin, Oo nga. Para nakikita rin sila. Oo, nakikita rin sila, Okay, so kapatid na Lino, back to you. Yung ministry. Oo. Siya nga pala, meron tayong debate na magaganap November 19 sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ng Islam. Ang topic po, sapagkat yan ay malapit na, ang topic po ay alin ang araw na binanal ng Diyos? Ang Sabat, ang Seventh-day Sabat, o ang Sixth-day Biyernes. Maganda hong pagtatalakay po yan, mga kapatid. Abangan po ninyo. Okay, patuloy nyo pong subaybayan ang ating ministry, sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po ang ating iba't ibang mga programa. Huwag din ninyo kalilimutan ang tanong at sagot mula sa Reels, TikTok, at YouTube, Facebook page ng ating pong kapatid na Raymond Kada. At patuloy din ninyo susubaybayan tuwing Sabado ng hapon alas 3 hanggang alas 5 ang programa nating Si Kristo ang Katugunan.
Sa mga hindi pa ho nakakapanood ng programa niya, simulan na po ninyo at makikita po ninyo, napakagwapo po ng speaker dyan. Ayan. At makakapagtanong po kayo dyan ng live. Patuloy din natin isama sa panalangin ng ating pong kapatid na kasalukuyang nagpapalakas. Yan. Si kapatid na Aldrin Roetas. Okay, thank you kapatid na Pernsky. Maraming salamat. Papuri sa Panginoon. Balik natin. Sa lahat po ng buong distrito ni Pastor Art, yan, Area 1, Area 2, ay binabati natin ng magandang hapon sa binubuo ng Area G Church. At dito po sa aking cellphone ay may lumitaw na gwapong lalaki, kapatid na Persky, no? Binabati ko si Pastor Jomel sa Monte Arsenal. Wala tayong tutol dyan. Po sa inyong ministry, sa inyong magandang programa. Ayan. Shout out, Pastor Jomel. Ayan. Okay, sa akin may bahay from Poland. Ayan, nakita ko, pangalan ni Priya Sunyiga, from Poland. Nagniningning may tatlong heart. Kasi, ang iba kasi nasa ganun Poland. Pinagsamang Pulilio sa Island. Kaya Poland. Ayan, binabati natin ang Clopas family. Ganun din po, ayan. Teka, Corazon de Piedra. Magandang hapon mga kapatid, watching from Hong Kong. God bless po sa lahat. God bless din po dyan. Sa Tuyak family, magandang hapon. Dyan sa Magallanes, yan, Maureen, Colio, Paredes. Pag hindi po kayo mabanggit ngayong hapon, mamaya po, bago kami mag-closing, ayan. Lutido at Joey Corpus, magandang hapon sa inyong lahat. Early 7, strike land, shout out. Sige po. Yan, thank you. Mamaya po, dyan, Sister Yoli Ortega, dyan sa Bahay Pangarap. Matapos lang po yung ating programa. Thank you po. Ayan, na po ang mga kaluluwang makikinig. May Kay Mami study. Esther Hardilesa, God bless po sa inyong panonood. Yan, thank you po. Dadako na po tayo. Medyo masarap at, nalimutan ko, buti na lang. Good PM, Brad Lins and Brad Fernando, Brad Nuwal. Oy. Magandang hapon, kapatid na Patrick Gonzales. Kasama ka na, Bro Noel, ha? Kasama na. Hindi ka na magtatampay, Patrick. Kasi baka mag-jelling-jelling Thank you, kapatid na Patrick, belated happy birthday. Ayan. Oy, belated. Thank you. Ganun din sa yung may bahay, si Lucas at si Angelo. Ay, may chat sa'yo si Sister Priya. Ano daw? Paki-greet po si Mami Esther Hardilesa. Okay, nabati na natin. Ulitin natin. Ayan. Hindi marinig. Mami Esther Hardilesa, Yeah. magandang hapon. Ayan, okay po. Sige, magpapatuloy na tayo. Si Ate Lilibet Sustituya. Ayan. Sa San Narciso, Zambales. Okay, sa mga Heresa. Ayan, thank you po. Jacobo Heresa. Ayan, sa lahat po niya ng nasasakupan dyan. Maging sa ating district pastor dyan. Okay, thank you Marlon po. Kahutay. Sige po, mamaya po ulit. Huwag kayong malulungkot, ha? Huwag man magtatampo pag hindi naman nabanggit. Yan. Okay. Yan po, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, kapatid na John Lloyd Matugas, yung ating gwapong technician dyan. Naku po, ayan. Lahat na lang mga gwapo, lahat na lang magaganda. Siyempre, bayan ng Diyos eh. Diba? Kaya ang paksaho natin ay may kinalaman sa ang bayan ng Diyos at ang milenaryo. Yeah. Alam po ninyo, itong paksak ito, marami pa rin po ang hindi halos maunawaan. Kaya ito ay bilang karagdagan sa mga, lalo na sa mga nagsusuri. Ano nga ba yung milenaryo? Ano ba mangyayari sa bayan ng Diyos? Saan ba magaganap ang 1,000 taon? Ang iba kasi nito ay sa langit, ang iba naman ay sa lupa. At dito rin meron pang nagsasabing ay meron pang pagkakataong aralan ang mga hindi naligtas. Ayan, kaya dito po natin tatalakayin. Kaya buksan na po ninyo ang inyong mga gadgets, ang anumang inyong mga materialis yan. Ay samahan po ninyo kami sa loob po ng ating pag-aaral sa loob po ng 2 oras. Kaya ngayon pong hapon, ayan, ang milenaryo ay mula sa salitang 2 bahagi ng Latin. Yung mille, libo, yung anyos, taon. Kaya doon po kinuha yung salitang milenaryo. Yeah. Ang milenaryo, ang kahulugan po yan sa madaling sabi ay 1,000 taon. Yan. Saan ho masusumpungan ho yan, 1,000 taon? Yan po ay nasa loob ng aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 20. Meron lamang po yan 6 na piraso sa terminong 1,000 taon. Hindi ko po alam kung meron pa ho kayong makikita na 1,000 taon maliban sa aklat ng Apokalipsis 20. Yan. Kaya meron lamang pong 6 na pagkabanggit. Yung salitang 1,000 taon or 1,000 years. Sa labas ng Apokalipsis, Brother Lino, mayroong 3.
Sa labas. Apo, sige pero po. sa Apokalipsis, tama yung nababanggit po ninyo. Meron Okay. lamang 6. Yan. May 6 na piraso. Okay? Ngayon po ay, bago natin tungayan ang milenaryo, puntahan muna natin, ano ba ang dapat munang mangyari, Ayan. kapatid na Nuwal, kapatid na Persky, bago maganap ang 1,000 taon, at kung ito man ay magaganap saan mangyayari, ano muna ang magaganap sa bayan ng Diyos? Kasi yun ang ating paksa eh. Tama. Ay, sige po, bigay ko na po sa inyo pagkakataon. Okay. Siyempre, ang una po dyan, bago po mangyari ang 1,000 taon, mauuna po munang bumaba o bumalik ang atin pong Panginoong Hesukristo. No? Bago po mangyari ang tinatawag nga po na nabanggit nga po ni kapatid na Linsky na 1,000 taon. Nakikilinsky ka na rin, ha? Ay, syempre po. Babalik muna, no? Babalik muna ang ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon bago mangyari yung 1,000 years na magaganap po sa langit. Iyon po ay ating masusumpungan sa aklat po ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata po ay 16. Atin pong basahin. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata po ay 16. Okay. Sige. Unang 16. 4:16. Ayan. 1 Thessalonians 4:16. Ganito po ang pagkabanggit. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung susudsurin po ninyo yung talatang iyan, mga minamahal na mga kapatid, binabanggit po diyan na yung mga nangamatay kay Kristo ay iaangat sa langit. So malinaw po mga minamahal na mga kapatid na bago po mangyari yung 1,000 taon na magaganap sa langit ay bababa muna yung ating Panginoong Hesus. No, baka kasi may paniniwala na mauuna muna yung millennium bago sa second coming ng ating Panginoong Hesus. Iyan po mga kapatid ay maling-mali at taliwas po sa banal na kasulatan sapagkat malinaw na ipinahahayag sa atin na mangyayari muna ang atin pong Panginoong Hesus ay bababa po muna sa ikalawang pagkakataon upang ang mga nangamatay sa Kanya ay Kanya pong muling bubuhayin at ang Kanya pong mga maaabutang buhay ay babaguhin at iaangat po sa langit. At kung saan ang Kanya pong bayan ay mananahan po sa langit ng 1,000 taon. Kapatid na Kamat. Sa makatwid, kapatid na Nuwal, kapag dumating na ang Panginoong Hesukristo, sa ikalawan niyang pagbabalik, saka nasisimulan ang 1,000 taon. Ayun, para maliwanag sa ating mga kababayan. At doon sa binasa ng kapatid na Nuwal, na narinig natin at nabasa na pagbalik ng ating Panginoon, yung mga banal ay dadalhin po sa langit. Sa isang talata ng aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 6, ang tawag dito ng banal na kasulatan doon sa unang pagkabuhay na yon ay ganito. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kadugsog ito nung talatang binasa ng kapatid na Nuwal, na yung mga nangamatay kay Kristo at yung mga banal, magkasabay silang dadalhin sa langit. Yung mga patay, bubuhayin. Ang tawag dito ng Apokalipsis, mapalad yung mapasama doon sa unang pagkabuhay na maguli. Pag dinala sila sa langit, ang sabi doon, sa looban niya ng 1,000 taon, sila'y maghaharing kasama ni Kristo. Saan maghahari? Doon po sa langit. Ayan, pansamantala, diyan lang po muna ang aking drive, kapatid na Lino. Thank you, kapatid na Nuwal, kapatid na Persky. Sa makatwid sa amin pong mga taga-subaybay, bago po maganap ang 1,000 taon, kailangan ho muna na bumalik ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Hindi ho naman siya sasayad sa lupa, yan po ay nasa ere. Ngayon po, ang dadatnan ho ng ating Panginoon dito, yung kanyang bayan na buhay. At meron din hong mga
anak ng Diyos na malaon nang namatay, magkakaroon po ng pagkabuhay na mag-uli. Pero tandaan ninyo mga kababayan, may dadatan doon naman si Kristo ng mga hindi ligtas. May buhay din siyang dadatnan, kaya lamang ito'y hindi ligtas. Kaya masasaksihan ng mga hindi ligtas ang mangyayari doon sa pagbaba ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagkakataon. Ngayon, pagkabuhay na po noong mga matutuwid na namatay, at yung buhay na ligtas ay sabay-sabay pong dadalhin ng ating Panginoon sa ere. Sasalubungin nga, kapatid na Pernsky, kapatid na Nuwal. Ngayon, pagkatapos sundalin, sabi doon, ang tanong ni kapatid na Pernsky, saan maghahari? Yung tinatawag na 1,000 ton. Hindi dito sa lupa. Magaganap po yan sa langit. Ayan, inulit natin mga kababayan Ngayon po, ito yung tinatawag na first resurrection. Kasi may dalawang bahagi ng resurrection Hindi po dito bubuhayin sa ikalawang pagkakataon yung mga hindi ligtas. Hindi po dito magaganap. Magaganap po yan mamaya-maya sa ating pong pagtatalakay sa bandang huli pa ho yan. Kaya meron dalawang bahagi yan ng tinatawag na resurrection. Unang pagkabuhay na mag-uli, yun ang binasa ni kapatid na Pernsky sa 20 talatang 6 ng aklat ng Apokalipsis. Unang pagkabuhay na mag-uli, yan po ay mapapalad at banal, sabi sa atin. Ngayon po, pagdating po sa langit, ayan, andun na po, ano ba mangyayari, kapatid na Pernsky, kapatid na Nuwal, na pagkatapos dalhin ang mga banal sa langit? Ano mangyayari muna dito sa lupa? Kasi dumating na si Jesus Ano bang magiging kalagayan muna ng lupa? At ano ang magiging kalagayan ni Satanas? Ayan. Yan muna tayo. Sige po. Ang mangyayari po sa lupa kapag ang mga banal ay samantalang sila po ay naghahari doon sa langit, ang lupa po ay sangayon sa banal na kasulatan, ang lupa po ay magiging wasak, kapatid na Linsky. Ang lupa po ay magiging tulad nung una na gaya ng binabanggit sa aklat po ng Genesis na ang lupa ay walang anyo at walang laman. Iyan po ay mababasa natin sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 25, ang talata po ay 33. Ayan. Jeremiah chapter 25, verse 33. Ganito po ang wika. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man. Bakit sinabi na sila'y hindi tataghuyan? Sapagkat kung ang kanilang pamilya na naligtas, ay naroon yun syempre sa langit, kapatid na Linsky. At kung yung kanila namang kamag-anak o kakilala na hindi ligtas, ay of course kasamay nilang nasa kamatayan. Kaya nga ang sabi, hindi sila tataguyan o hindi sila dadamputin man. Ang sabi pa, o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. So, kung iisipin natin o i-imagine natin yan, kapatid na Linsky, yan na siguro yung parang tinatawag nila sa mga palabas na, alam yung palabas na apokalipsis, apokalipto. Yung tipong ang lupa ay wasak-wasak, Yung lupa ay buka-buka yung mga lupa at talagang kung i-imagine na natin, fully destroyed, totally destroyed yung lupa ng kapanahonang iyan kapag ang ating pong Panginoong Hesus at ang mga banal ay naghahari sa langit. Samantalang naghahari po sila sa langit, ay wasak po talaga ang lupa. At sabi nga sa talata na ating binasa, yung mga banal ay yung mga makasalanan o yung mga liko, sila ay magiging dumi sila sa lupa at hindi sila ililibing, hindi sila tataguyan at sila ay mananatiling patay hanggang sa matapos ang 1,000 tahon. Samantala, isang karagdagang talata pa, bukod doon sa binasa ng kapatid na Nuwal, binabanggit din doon sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata po ay 8. Ganito ang ating mababasa. 2, talatang 8. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin
ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ayun, mas luminaw. Kaya kapag balik ng ating Panginoon, yung mga banal, dadalhin nyo sa langit kasama ng mga binuhay na mga banal, yung daratnan pong mga buhay na makasalanan sa lupang ito, ang sabi ng talatang ito, ng ikalawang Tesalonica 2:8, sila ay papatayin ng hinga ng ating Panginoon. Ayun. Kapag pinatay sila ng hinga ng ating Panginoon, dito na natin makikita yung larawan ng binabanggit ng Jeremias 25. Yeah. Walang maglilibing sa kanila kasi wala ng taong buhay. Yeah. Patay na sila. Sa isang talata pa, ng Jeremias pa rin, Kapitulo 4, talata 25, ganito pa ang sabi sa atin. Yan. Ako'y nagmasid, at narito, walang tao, at lahat ng mga ibong sa himpapawid ay nangatakas. Kaya wala nang maglilibing sa kanila. Mistula silang magiging dumi ng sanlibutan ng lupang ito. Samantala, ang nasa langit naman, yung mga bayan ng Diyos at naghahari silang 1,000 taon. Ayan, pansamantala, diyan muna ako at siguro mamaya-maya ay lalabas na rito si Satanas. Yan. Thank you, kapatid na Persky, kapatid na Noel. Ayan, makikita nyo uli, bababa ang ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito sapagkat magkakaroon ng pinakamalakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman. Kaya masisira ang sanlibutan. Tama yung pagkakadescribe ni Jeremiah, no? Masisira ang lupa, mabibitak po yan. Kaya lakat ng mga hindi ligtas na dadatna ng ating Panginoon sa second coming, sa ikalawang pagkakataon, mamamatay po yun. Tama po. Sabi nga ni Jeremias, hindi sila tataguyan, hindi sila dadamputin, sila'y magiging dumi sa lupa. Ayan, magiging larawan po eh. Kaya dito sa kapatid na Persky, kapatid na Nuwal, walang tao. Walang tao. Sa makatuwid, makikita natin, ay wala nang pagkakataong aralan. Sino pa nga aaralan mo? Patay na nga, wala nang tao. Wala na. Ayun. Kaya isa pa yung sablay na pagtuturo na meron pa raw pagkakataon na aralan yung mga hindi ligtas. Wala na po. Kasi pinali na po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Aalis na po siya sa heavenly sanctuary, wala na pong tagapamagitan. Tama. O kaya wala nang pagkakataong yung gospel, yung ebanghelyo, ay tuturuan pa. Wala na po kasi wala nang tao. Magiging dumi sila dito sa lupa na sira, na mapanglaw, madilim, walang tao. Ayan ang mangyayari, yan ang kalagi. Yan po ang mangyayari sa pasimula ng 1,000 taon na binabanggit ng Apokalipsis 20. Alam nyo, hanggang ano lang yan talatang 1 hanggang 15 marahil ang talatang yan sa buong Kapitulo 20. O ngayon, habang ganito na ang larawan, mga kaibigan, mga kapatid, ano mo na ang ginagawa ngayon ng mga banal sa langit? Kasi dinala na sa langit eh. Ano ngayon ang ginagawa ng mga banal dito? Samantalang ang lupa madilim, walang tao, sira. Pati mga ibon nga nagsitakas ang ayon sa pagkakadescribe ni Jeremiah. Okay, ang tanong sa atin kay mga kapatid, Brother Noel, Brother Prensky, ano naman ang ginagawa ng mga banal? Bakit dinala sa langit? Kasi doon magpapasimula ang 1,000 years eh. Okay, sige po. Sige. Sapagkat nang ang mga banal ay iniakyat na sa langit, nabasa natin ng hayagan kanina, na sila ay makakasama ni Kristong maghahari sa loob ng 1,000 taon. Dito, sa yung terminong, kasi lagi itong ginagamit din ng iba maghahari. Sino paghaharian di umano? Meron pa silang mga alipin doon. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Yun hong terminong maghahari, kasama ni Kristong maghahari ng 1,000 taon, tumutukoy po yun sa magiging gampanin rin nila. Ayan. Na doon ay ipakikita ng Panginoon sa kanila, kapatid na Lino, yung mga rekordo ng mga hindi naligtas, kung ano ang naging pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Doon na rin sa pagkakataong yan magkakaroon ng paglalapat ng putong ng buhay, kapatid na Lino. Pansamantala, yun muna ang aking
sa makatuwid, kapatid na Persky, samantala ang mga banal kasama ni Kristo sa langit, may tinatawag sa ating pag-aaral na millennial judgment. Opo, millennial Yun ay judgment. tinitingnan nila, pinakikita ng ating Panginoon doon sa mga naligtas, ano ang dahilan, bakit wala Yan. doon yung kanilang mahal sa Ano buhay. iniisip kong termino Yun. Hindi ko nahagip Buti na lang. Kaya po mga kapatid, kaya yun, doon po, hindi na po yun yung tinatawag na investigative, kapatid. Hindi na, Tapos na kasi po yung tapos na. investigative, naganap po yan 1844. Kaya yung pagbabalik ni Jesus Christ, pinali, executive. Opo. Yan. Opo. Kaya dito, pagdating dito, ipakikita ng Diyos sa mga maghahari doon sa 1,000 taon. Sabi nga ng 20 talatang 6 ng Apokalipsis, Apokalipsis. yun po, ipakikita yung isang aklat ng talaan. Yeah. Binabagito natin, millennial judgment na po yun. Ipakikita po ron yung dahilan bakit hindi nakasama ang kanilang mahal sa buhay. Ayan po, dun po nila titingnan. Ngayon, pagkatapos nila, ang sabi kasi ng unang Korinto 6, ay magiging hatol. Tama. Yan ang nakalagay dun, maghaharing kasama ni Kristo. Ngayon, samantalang binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, tinitingnan yung talaan. Lupa ay sira. Ayun, madilim, walang tao. Ngayon, punta na tayo dito. Yeah. Namang ginagawa kay Satanas. Ayun. Ayan, tingnan natin. Ano ngayon ang gagawin kay Satanas? Opo, dito sa loob pa ng 1,000 years. Dito pa lang tayo sa unang bahagi, wala pa tayo sa ikalawang bahagi. Sa unang bahagi pa lamang ng milenaryo o ng 1,000 taon. Ano gagawin ngayon kay Satanas? Ayan. Ayan. Sige po. Ang sabi po sa aklat ng Revelation, ang gagawin po kay Satanas, si Satanas po ay makukulong, kapatid na Opo. Lino. Makukulong po siya dito sa talagang sa kailaliman, no? Marami pong nag-iisip, tulad po ng ating mga kapatid na born again, ang iniisip po marahil ng iba dyan, talagang literal, no? Literal yung pagkatali kay Satanas, yung pag-chain kay Satanas. Pero kung titingnan po ninyo sa Greek manuscript po niyan, ng Revelation, ayan po ay ibig sabihin niyan is abusus. Ayan, abusus. No? Ang ibig sabihin po is chain of circumstances. Yan. Bakit po nakakulong si Satanas? Sapagkat wala po siyang madadaya sa lugar o sa panahong iyan. Patay lahat ng tao. Tama po. Patay lahat ng tao at yung mga banal, kumbaga, nakaalpas na sila, kapatid na Linsky, kay Satanas. Sila ay naroon na sa langit. Kaya si Satanas ay talagang nakakulong o talagang, kumbaga, naka-chain, nakakadena, sapagkat wala siyang magagawa, wala siyang madadaya. Kaya yung chain of circumstances na yun na nangyayari sa kanya is ginagamit as representative bilang figure of speech para sabihin na si Satanas ay walang magagawa, siya ay walang madadaya, wala siyang magagawa sa panahon na iyan. Yan, mga kapatid, mga kaibigan, ibig sabihin, sa pasimula ng 1,000 taon, si Satanas po ay nakabilanggo ng mga pangyayari. Bakit po? Kasi wala nga naman tao. Sino nga naman ang kanyang dadayain? Mga patay, mga dumi. Hindi nga sila dadamputin Hindi nga sila ililibing. Ayan. Sa makatwid, si Satanas, kung kadena lang ang pag-usap, ang kapatid na Palestine, naalala mo yung inalina ng demonyo sa Marcos 5. Napuputol-putol pala. Ito pa kaya si Satanas, gapusin mo ng kadena kasi para sinulid lang kay Satanas yan. Kaya, ibig sabihin, mga kababayan, dahil ang aklat ng Apokalipsis ay punong-puno ng simboliko, huwag yung gagawin literal. Kaya si Satanas ay gagapusin ng mga pangyayari kasi walang tao, nakabilanggo, dito sa lupang sira na madilim. Kasi kung iisipin mo rin, Brother Lino, para din talaga siyang nakakulong at nakagapos. Opo. Wala siyang magagawa Tama po. Tama. Yun, Pero yun, hindi literal. hindi Yan, literal. yan, Mistulan lang. Yan. Oo. Okay, thank you, kapatid na Persky. Ayan po ang magiging larawan po ni Satanas sa pasimula ng 1,000 taon. Siguro sana po nagkakaunawaan tayo at nasusundan ninyo ang ating pong pag-aaral ngayon pong hapon. Ngayon mga kapatid, Brother Persky, kapatid na Nuwal. Samantalang si Satanas ay nakagapos ng mga pangyayari. Walang tao, sira ang sanlibutan, ang lupa, madilim. Ang mga ligtas, naghaharing kasama ni Kristo sa langit sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng pangyayaring yan, ayan,
muling bababa ang bagong Jerusalem at si Kristo. Ngayon, kailan mabubuhay yung mga hindi binuhay nung ikalawang pagkakataon? Kaya, kailan bubuhayin? May binabanggit sa atin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 7. Yan. Ang sabi sa atin ganito, tandaan niyo ninyo, pinag-uusapan na natin yung katapusan na, no? Sabi rito, at kung maganap na ang 1,000 taon, ibig sabihin natapos na, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Kasi kanina, mistulang nakagapos ano siya eh. Nakakulong eh. Nakakulong siya sa tinatawag na abisis eh. O sa abis o sa abusos. O pagdating naman, after ng 1,000 taon, ang sabi rito, pakakawalan. Kakalagan siya. Ano ang ibig sabihin nung siya'y kakalagan? Ayun. Kasi sa panahong yan, yung mga nangamatay na masasama, sila po ngayon ay binuhay ng ating Panginoon. Kaya pag itinuloy nyo sa talatang 8, 20 talatang 8, Dali mo na sa 5. Dali mo na sa 5. lagay natin sa 5. Para maugat natin ng kasaysayan. Yan. Ang mga iba, hindi lahat, ang mga iba sa mga patay, hindi nangabuhay. Bakit hindi lahat? Kasi yung iba, nangabuhay doon sa unang pagkabuhay. May natira. Kaya ang mga iba sa mga patay, hindi nangabuhay hanggang maganap ang 1,000 taon. Kaya tama nga Biblia sa loob ng 1,000 taon, wala talagang buhay na masasama eh. Kasi dito pa lang sila bubuhayin after ng 1,000 taon. Kaya sabi diyan, ang mga iba sa mga patay, hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Tuloy. Baybayin na natin to. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, sa mga ito'y walang kapangyarihan, ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tuloy. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pansinin ninyo, pagdating sa talatang ito, ang daming tao na. Bakit? Kasi nga, binuhay na sila ng ating Panginoong Diyos. Ang tawag dyan, ikalawang pagkabuhay. Ito na rin ang nagsisilbing pagkalaya ni Satanas. Meron na siya ngayong madadaya. Kaya ang ginawa niya, nung binuhay na yung mga makasalanan, inumpisa na niyang dayain ito na ang bilang nila sadyang napakarami. Tulad din ng binabanggit ni Jeremias, kapatid na Lilo. Yan. Thank you, kapatid na Pernsky. Ayan. Yung unang pagkabuhay na maguli, ang tanging bubuhayin po dyan, yung mga ligtas. Mabubuhay naman yung masasama sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Ngayon, sa unang pagkabuhay na maguli, ang kalagayan ni Satanas dyan ay nakabilanggo, nakaposas, nakakadena, pero pagdating po sa ikalawang pagkabuhay na maguli, si Satanas naman po ay nakalaya o hindi na siya nakakadena. Bakit? Meron na po kasing binuhay na hindi ligtas. Ano ang layunin kung bakit kailangan buhayin yung mga hindi ligtas? Sabi ng tala, pakikipagbaka. Ay, kapatid na Nual, kapatid na Pernsky. Ngayon, samantalang dumating na yung pagbabaka between good and evil, between Satan and Christ. Ngayon, pagdating dito sa salitang nag-aaway na pagbabaka, pagkatapos ng pangyayari niya, ano na ang magaganap pagkatapos nitong pagbabaka? Yan. Dito na pumapasok yung verse 9 ng chapter 20 ng Apokalipsis. Pansinin ninyo pangyayari, ganito ho natin mababasa. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Inadaya na ito ni Satanas eh. At kinubkob ang kampamento. Sorry. Bibinata? Bibinata. Pumipiyok eh. At kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang mga iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok.
ngayon, ang tanong ng ilan dito, Brother Lino, sabi kasi riyan at nagsipanik sila sa kalaparan lupa, kinubkub ang kampamento. Doon sa mga naunang talata, ay dinaya niya yung mga ito. Ang tanong nila dito, paano pa silang dadayain? Hindi naman sila mga ligtas. Ayan. Alam mo, si Satanas, magaling kasi nga umano yan no? Para kampihan siya ng mga taong tiwali, lalo niyang babaluktutin yung yung kanyang doktrina sasabihin niya o ipapalabas niya kasalanan ng Diyos o kasalanan ng mga banal. Bakit sila pinahirapan? At syempre, magpapakilala siya ngayon na siya yung makapangyarihan din sa lahat, kaya susunod sa kanya yung mga tao na kapag nakubkob nila yon, sila na rin ang maghahari. Papatayin nila yung mga banal, sila na ngayon ang mga ngasiwa. Sila na yung maghahari. Lingid sa kaalaman ng mga tiwaling ito na kasamang pinatay ng ating Panginoon doon sa loob ng 1,000 taon, akala nila tama si Satanas. Kaya magkakasama ngayon sila, kukubkubin nila yung kampamento ng mga banal. Yan o mangyayari dyan sa kanilang pagkukubkub habang bumababa naman, Brother Lino, kapatid na Nuwal, yung bagong Jerusalem, hindi ipahihintulot ng Panginoon na maagaw ito. Ayan. So, dagdagan mo, kapatid na Nuwal. Kapatid na Nuwal. Samantalang hindi po papahintulutan ng atin pong Panginoong Diyos na masakop o makubkob ng kaaway ng Diyos ang bayang Jerusalem o ang bayang banal, lalong magsusumikap, kapatid na Camacho, si Satanas, na ang sasabihin niya may chance pa na sabihin ni Satanas na siya yung bumuhay sa mga taong iyon. Kasi syempre, ano bang malay ng mga taong iyon na wala silang kaalam-alam, pwede nilang paniwalaan na talagang si Satanas yung bumuhay sa kanila. So, lalo talaga silang dadayain at dadayain ng kaaway. No? Kaya pero, ang pinakamaganda dito, mga kapatid, ay hindi na po pahihintulutan ng atin pong Panginoong Diyos na kanila pong maipagpatuloy pa yung kanilang binabalak o pinaplano na kubkubin ang bayang banal ng ating Panginoong Diyos. At dito nga, ay dito na ibababa ng Panginoon yung asupre. At ito na nga yung tinatawag natin na impyerno, kapatid na Camacho. Dito nga, basahin natin sa Apokalipsis 20, talata po ay Gis. Ayan, basahin po natin. Chapter 20, verse 10. 20 verse 10. 20 verse 10. Ng aklat po ng Apokalipsis. Hindi kasi Espanyol yung kasama namin. Ito, Amerikano to. Si John Lloyd. Pangalan pa lang, John Lloyd. Ayun. Sige, basa. Sabi mo dyan, at ang diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Yan. So, ayan po So, makikita po natin na hindi na pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na kanilang ipagpatuloy yung kanilang adikain, sapagkat ito nga yung napakaganda, mga kapatid Dito na wawakasan ng Panginoon ng kasalanan. At ang sabi diyan ito pa gusto kong bigyan linaw, kapatid na Linsky, bigyan po ninyo ako. Kasi sa iba malabo yan. Sandaling panahon, Sabi kasi diyan, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailanman, kailanpaman. Ngayon, gusto kong bigyan diin yung magpakailanman, Ngayon, magpakailanman ba talaga yan? O talagang hindi ba talaga natatapos yan? Parang palabas lang ni Melchanko yan. Oo, natatapos din kay Melchanko. Magpakailanman din yun. Magpakailanman. Ngayon, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng magpakailanman dyan is magpakailanman hanggang hindi natatapos. Magpakailanman hanggat merong sinusunog. Magpakailanman yung apoy, kasi nga meron akong nakausap isang born again yata yun, or GIL, kung di ako nagkakamali, na ang kanyang sabi, nag-uusap kami tungkol sa impyerno nga, syempre yung kaibigan ko dati. Ang kanyang paniniwala sa impyerno is meron ng impyerno ngayon. Ang paniniwala pa dyan ng iba
talagang ang impyerno, meron pa nga mga testimony kung inyo po napapanood sa YouTube, sa Facebook, ayan, napakatalamak niyan ngayon. Yung mga nagpapatotoo na meron pa daw anya ng mga near-death, tinatawag yan kapatid na Camacho na near-death experience, no? Naalala ko yung kapatid na. Sige po, sige. Pag tinatanong natin, saan ba impyerno? Actually, hindi nila alam eh. Tama po. Pero yung kapitbahay namin, natuntun eh. Saan ba? Sabi yung kapitbahay namin eh. Nag-aaway. Gusto ko nang umalis sa impyernong bahay na to. Ayun, nandun pala. Nagbatin lang ako dun sa impyerno. Sige po. Meron tayong kwento niya. Ayaw pa huli ni Brother Lino. Sige. Sige po. So, ayun, no, yung pinag-usapan namin, yung nangyari nga, yung maraming naniniwala na ang impyerno ay umiiral na, pero malinaw po, nakikita natin, napahayag sa atin pong pinag-aralan, na ang impyerno po ay darating pagkatapos ng 1,000 taon, sapagkat ang impyerno ay ibababa ng ating Panginoon. Ito nga po yung apoy na susupok sa mga makasalanan at dito na po wawakasan ng Panginoon ang kasalanan. Okay po. Maraming salamat po sa masaya at nakatutuwang paksa ng ating pong pag-aaral po ngayong hapon. No? Kaya po, magiging larawan. Kaya yung pagbabaka talagang magaganap po dito sa huling bahagi ng 1,000 taon. Alam mo kasi, yung mga binuhay dito, sanay sa gera eh. Sanay sa labanan eh. Maaari, narito sina Alexander the Great, Napoleon Bonaparte. Yung sanay sa mga digmaan talaga. Ay, oo. Kaya dito, nagkaroon talaga ng matinding pagbabaka eh. Alam nyo, isang dagdag na pag-aaral yan, mga kaibigan, mga kapatid, dagdag lang na pag-aaral para madetalye po yan. Kung meron po kayong dakilang pag-asa o the great controversy, abay nariyan po ang pagkakadetalye niyan. Kaya makikita nyo, mga pagbabakanan ay sanay na sanay ang mga yan ang buhayin sa ikalawang pagkabuhay na magmuli. Okay, yung salita kasing impyerno, naalala ko tuloy, kapatid na kasi merong isang pamilya, naglayas yung anak. Oo. Ngayon, nung maglayas ang anak, nakita ng pulis. Sabi niya, gabi na. Bakit ka, saan ka nakatira? Sabi niya, anong pangalan mo? Sabi niya, para dali nung pulis o ng barangay. Demonyito po. Saan ka nakatira? Sa impyerno. Sino nanay mo? Demonya. Si tatay mo, demonyo. Niloloko mo ba ako? Sabi, di nalaro sa bahay. Nag-aaway nga. Nasaan yung anak mo, demonyito? Naalala ko lang yun. Ayun ang istorya na naririnig ko. Yun, nakala ng iba, yung impyerno. Ayun nga. Akala, umiiral na ngayon. Katatawanan talaga. Pagka-impyerno, pagka magulo ang bahay, magulo ang tahanan, ganyan ang tawagan eh. Yung nanay, salip ng Darlene, demonya. Sa sweetat na lalaki. Diba? Mahal. Demonyo ka. Kapag may anak pa, demonyito talaga itong anak mo. Kaya mala impyerno ang bahay. Ayan. Kaya pagkatahanan natin, ganyan ang larawan. Iba masasabi ng mga tao. Oo. Impyerno yung bahay na yan, kaya lumayas ka dyan. Ang impyerno, mga kapatid, sa Biblia, para hindi kayo maguluhan, ito'y translation lamang ng mga katagang Hebrew at Greek na sa Hebrew, yan po ay Sheol. Isinalin sa Greek na Hades. Iba-ibang man. Nung itranslate sa Tagalog, impyerno. Pero ang tunay niyang kahulugan, yan po ay libingan. Yan, no? Kaya kung tanong sa panahon ngayon, meron bang impyerno? Impyerno sa kaisipan ng Sheol at Hades, libingan. Pero yung impyerno na nasa konsepto ng mga Greeks na Gehenna, naglalagablab na apoy, wala pa ho ngayon. Yan po ay magaganap doon sa binasa natin after ng 1,000 taon kapag kukubkubin na nila ang bayan ng Diyos. Kaya nga hindi ipinahintulot ng ating Panginoon. Ngayon, bilang karagdagan pa, pagkatapos nilang sunugin ng tinatawag na magpakailanman o habang mayroong ginangat-ngat yung apoy, pag naubos na yung ginangat-ngat ng apoy, matatapos na rin yung terminong magpakailanman. O kaya nga sabi namin kanina si Mel Chanco gumagamit din ng magpakailanman. Natatapos din yung programa Diba? Ngayon, pagkaraang masunog ang mga ito, ang lupa i-renovate po ng ating Panginoon. Yung luma na lupa, mawawala na yon. Tignan ninyo.
doon sa sumunod lamang na talata nung binasa natin sa Apokalipsis, lapag natin. Yan. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon. Nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalagayan nila. Ano ang ibig sabihin ng mga terminong ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila? Anong ibig sabihin nito? Ilagay mo sa magandang balita, Biblia. Ganito ang ating mababasa. Sa magandang balita, Biblia. Meron? Sige, plus natin. Yan. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakalukluk doon na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Yun. Kasi, binago na ng ating Panginoon. Inayos na. Nerenovate na ng ating Panginoon. Pagka ang bayang banal ay lumabas na sa kampamento, ang tawag na, dito ay isa ng bagong paraiso, kapatid na Lino. Ayan. Thank you po, kapatid na Pernsky. Ayan. Kaya yung salitang magpakailanman, mayroon pong hangganan. Ngayon, balikan natin yung salitang impyerno, kapatid na Pernsky. Sige po. Ito ay seryoso na, no? Pinasaya lang natin ating mga viewers. Yung kasing salitang impyerno, doon sa kaisipang may apoy, ano? Doon po sa 20 talatang 14 at 15, ito yung tinatawag na dagat-dagatang apoy. Ayan na po. Ito yung sinasabi nating konsepto ng mga nagsasabing, buhay ka pa, nasa impyerno ka na, sinusunog ka na. Ito na po yun. Magaganap po yan sa huling bahagi ng milenaryo. Yung pagkatapos ng panahong nagbabakbakan, nakikipagbaka. Pakibasa natin, kapatid na John Lloyd, sa 20 ng Apokalipsis, mula sa 14 at 15. Ito ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Yan na yun yung sinasabi ng iba, na dagat-dagatang apoy, yan yung impyerno. Kailan mo magaganap yan at sino ang pupunta riyan? Yung binabanggit sa talatang 10. Mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral, yung akala mo ay tama, hindi pala tama, may tama. Ay, sisa na po, sorry po ha. Yan, sorry po. At saka madagdag ko, kapatid na Lino, yung kaisipan ng may tama. Sorry po. Pakibalik mo yung talata. Kasi sabi nila, ito kasing talatang ito ang ginagamit nila para sabihin meron na talagang naglalagablab na apoy Actually, hindi pa umiiral yan ngayon. Pinapalabas lang nila na umiiral na ngayon. Kasi ang palatandaan ganito kung ito'y umiiral na, ang sabi dyan, ang kamatayan at ang Hades. Yung kamatayan at saka yung libingan, pareho yang isinugba. Anong isinugba? Inihulog o inilagay, ibinulid doon sa dagat-dagatang apoy. Tanong, mayroon pa bang libingan ngayon? Ay, meron pa. Ay, di pa pala umiiral itong dagat-dagatang apoy na binabanggit sa Apokalipsis. Kasi iiral lang ito kapag kayong kamatayan at yung libingan, inihagis na rin, ibinulid na rin doon sa naglalagablab na apoy at asopre. Ngayon, nangyayari na ba ito? Hindi pa. Kung kabakaraan lang, nag-duty kami sa sa mga sementeryo Ang dami pa ron Hindi naman nabulid sa dagat-dagatang apoy Ibig sabihin, hindi pa ito nangyayari. Mangyayari lamang ito kapag dumating na ang katapusan ng millennium. Yan, kapatid na Lino. Okay, maraming salamat mga kapatid. Kaya ito yung ating senaryo, bababa ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. May dadat ng buhay na ligtas, may dadat na hindi ligtas. Yung patay na ligtas, bubuhayin ng ating Panginoon. Sa tawag po dyan, unang pagkabuhay na mag-uli, mapapalad at banal. 20, talatang 6 ng Apokalipsis. Kaya naman po, pagbaba ng ating Panginoon, yung mga ligtas, saka yung mga buhay na ligtas, yung binuhay na ligtas, ay sasalubong, dadalhin po doon sa langit, doon po magpapasimula ang 1,000 taon. Samantalang naman ang ating sanlibutan, madilim, walang tao,
Kaya si Satanas naman po ay nakagapos, nakakadena ng mga pangyayari dahil wala nga naman siyang mga makakasama sa panahon yan. Ngayon, samantalang ang mga banal ay nasa langit, kasama ni Kristo na maghahari na 1,000 taon, titignan yung tinatawag na panahon ng millennial judgment. Pagkatapos po niya ng pangyayari niyan, muling bababa ang ating Panginoon kasama ng lakat ng mga ligtas. Yung hindi po binuhay noong unang pagkabuhay na maguli, dito po magaganap sa ikalawang pagkabuhay na maguli sa katapusan ng 1,000 taon. Pagkatapos pong buhayin, ang sabi sa atin sa talatang 8, 9, ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabaka. At ang pagbabakang yan, magkakaroon ng halimbawa doon sa pagsunog sa apoy sa kanila at supre bababa. Kaya ang sanlibutang luma, ang sanlibutang ito ay papalisin. Ito'y aayusin, lilinisin, na apoy din po ang maglilinis. Kaya dito rin po sa sanlibutang binago, bababa ang tinatawag na bagong Jerusalem. Yan po ang senaryo ng Apokalipsis 20. Yan po. Ngayon, nasa 4:35 na po tayo. Okay, yan po. Dumating na po tayo sa ating bigyan na natin po ng daan, ang pagkakataon ang mga gusto pong magtanong sa ating programa. Tanong na tayo. Dodong Geografia. Magandang hapon po. Ano po ibig sabihin mga little time of trouble up to great time of trouble? Sagutin mo na yan, Brother Lino. Kung bang may persecution gaya ng Inquisition, please po, pakipaliwanag. Alam mo, ito lang bahagi na atin pong pag-aaral. Meron pong persecution pa kung magaganap. Pag tinignan po ninyo Apokalipsis 7, yung magkakaroon po ng dakilang kapigatian, the Great Tribulation. Bakit po? Sabi ho yan ng ating Panginoon, ang lahat ng magpapakabanal ay magdaranas din ng pag-uusig. Kaya lang sa iba't iba ng kaparaanan o maaaring maulit yung kasaysayang naganap sa mga apostol, sa mga panahon ng mga tinatawag na 15th, 17th century, yung panahon ng Dark Ages, ay mauulit po yun. Kaya ang magtatagumpay po dyan, doon sa 7 ng Apokalipsis, yung may tatak ng Diyos. Okay, kailangan nun natin ang Holy Spirit sa panahong ito, saka sa panahong kasalukuyan. Yan po lamang ang tangi nating magiging sandata pagka dumating na yung tinatawag na uling 7 salot sa Apokalipsis 16. Opo, meron the great at saka meron pong little time of trouble. Pagka idiniklara yung tinatawag na Sunday law. Dalawa rin klase po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kung merong Sunday law na ipatutupad, pero wala pa ang tinatawag na kamatayan. Wala pa. Halimbawa, ang government ng Cavite o government ng inyong lugar, mababasa po ninyo sa The Last Day Events, pagka sinabi ng wala pa namang death decree, halimbawa, sinabi ng batas ng gobyerno ng bawat isa, ay paglinggo dapat sarado na kayo. Ayan. Ang sabi lang dyan sa aklat ni Ellen White, sumabay po tayo, pero gumawa po tayo ng mga religious gathering sa panahon pong yan. Kasi pag hindi po tayo susunod dyan, lalabas lang po dyan, matigas ang ulo natin. Binabanggit po yan ng Last Day Events. Kaya medyo yan lang po muna ang bahagi na atin pong pag-aaral. Meron pong magaganap talagang persecution. Tatandaan po natin yan. Sabi nga ng unang Timothy, no? Ang mga nagpapakabanal, magdaranas ng pag-uusig. Kung paano nga ako inusig, kayo man ay pag-uusigin din. Yan po. Kaya ang magtatagumpay po dyan, yung may tatak ng Diyos. Yung matibay na mayroong relasyon na anuman ang krisis, anuman ang magiging kalagayan, hindi niya bibitawan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Yan po ang magtatagumpay po dyan. Sige po. Yan po muna. Brother Patrick Gonzales, ano po ba ang true meaning at biblical interpretation ng Armageddon sa Revelation 16:16? Patuloy, ito po ba ay literal bakbakan or ito ay symbolical at spiritually lamang? Ayan, sige po, kapatid na Prince. Sa panahon natin yun, may Armageddon na eh. Yan ay labanan ng katwiran at ng kamalian. Sa panahon natin, ibang uri nga lang, ibang klase nga lang Armageddon, spiritual battle.
pagdating ng Apokalipsis, yun ang yung pagkukubkub ng mga banal doon sa kampamento, Armageddon na ho yun eh. Ayan, kaya lang, hindi sila magwawagi sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos mismo ang mangunguna at susupukin sila at sila ay mabubulid na doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Yun po ang Armageddon sa aklat ng Apokalipsis, kapatid na rin. Yan, okay. Siguro sapat na po yun, kapatid na Pensky, para mapaglingkuran pa natin yung ibang mga magtatanong. Mga short clip lang muna. Tanong ko lang, may binago ba si Jesus Christ sa Old Testament pagdating ng New Testament ukol sa diet at sa mga paraan ng pagiging karapat-dapat sa kaharian ng langit? Maganda po tanong ninyo, kapatid na Chavez. Kung ang pag-uusapan po ay diet, wala po hong pinagbago po dyan. Kung ano po yung batas na hindi pinahintulot na ipakain sa matandang tipan, ganun din po sa bagong tipan. Nagpapatuloy po yan. Hindi rin po yan inalis sa krus. Hindi rin po yan ipinako sa krus. Sa katunayan nga, sa Isaiah 66, susunugin pang kumakain O hindi ba ngayon? Kung babanggitin naman yung nasa bagong tipan, Marcos 7, Gawa 10, magkukontra yung dalawang lingkod ng ating Panginoon. Ito susunugin, samantalang dito nilinis na. O di ba mag-aaway tuloy yan? Kaya wala po. Kung ang sistema ng kautusan, ang yun naman ang pag-uusapan, sistema ng meron pong binago. No? Yan, no? Oo. Sige po, kapatid na Pensky. Siguro ang mababanggit nating binago, yung pag-iral. Naparito kasi si Kristo, halimbawa, yung palatuntunan ng pagsamba na merong inihandog na mga tupa sa Old Testament. Nang naparito si Kristo, binigyan niya ng katuparan po yun. Kaya, natapos na yung paghahandog na, kaya tayong Adventista, hindi na tayo naghahandog. Yun siguro yung nakikita ho ng ilan na bago na yung sistema, kapatid na Lino. Okay. Sa bagong tipan, wala nang paghahandog ng mga tupa. Ayun, ang inihandog na natin, yung atin ng mismong katawan. Amen. Ayan, doon sa binabanggit sa Roma 12. Yan. Ihain natin ang ating katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya. Pero ang lahat ng ito ay isinasandal pa rin natin sa biyaya ni Kristo. Tama. Ayun. Yung proseso lang po ang mayroong, tama ba? Process lang ba? O yung program ang mayroong bahagyang pagbabago. Wala na tayong mga paghahandog ng mga tupa. Yan. Yan yung mga sistema, anti-type. Sistema. Anti-type yan. System. Yan. Sige po, thank you po. Next question. Jess Gonzales. Bro, tanong ko lang, yung sinasabi sa Isaiah 66, 22 and 23, sa langit ba yun o dito sa lupa na panibagong lupa? Ayan, kapatid na Pensky. Opo, ang sagot po natin dyan, yung lunduan po ng Isaiah 66, 22, 23 ay humahangga hanggang sa katapusan ng 1,000 taon na pinag-aralan po natin. Yang kasing talatang yan, mayroon siyang dual fulfillment. Noong lumang tipan, tinatanaw nila na kapag narating nila ang lupain ng Kanaan, yun na ang kanilang bagong langit at bagong lupa. Tama. Yan. Ngayon, natapos na po yun. Pero yung itinuturo ng talatang ito, na ang sabi roon, kasama dyan, kapatid na Lino, yung kumakain ng baboy. Sa isang chapter po na yan, kasama yan eh. yung pagkakabaybay ng context nito, hindi lamang siya humahangga doon sa literal na lugar ng Kanaan, na tinuturing nilang bagong langit at bagong lupa. Yan ay tumuturo din sa kaduluhan, sa katapusan ng 1,000 taon na kung saan yung mga masasama ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kasama rito yung nagpapakabanal, yung kumakain ng laman ng baboy, ng daga, kasuklam-suklam, yun. At pagkatapos ito, nabasa natin kanina, parang inire-renovate ang lupa, isa ng bagong paraiso. Yung bagay na ito, mayroon pa ring itatakdang pangingili ng Sabat ang atin pong Panginoon Diyos. Doon sa talatang 23,
sila'y lalabas, makita sila ng mga bangkay, tumutukoy po yun pagkatapos na gunawin yung mundo, yung mga buhay na kukubkub ay papatayin. Yan pong pagkakasalaysay ni Isaias, hindi po yan tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Kundi isang kwento yan ni Isaias na isinulat. Yan. Na ang kahulugan o yung tinutukoy, kung minsan nagkakabalik-baliktad yung pagkakahanay ng kanyang mga kwento. Hindi magkakasunod na sequence. Hindi magkakasunod. Parang tayo pag nag-uusap. Di ba? Minsan di naman sunod-sunod rin eh. Pag sumusulat tayo kung minsan, hindi rin pag nagkakasunod-sunod kung minsan. Ganyan din ang sistema na ginawa ni Isaias. Yeah, kaya yan, dual fulfillment, pero ang lunduan pa rin after ng 1,000 taon, kapatid na Lino, kapatid Okay, na Joe. thank you po, thank you. Yan. Sige po, next question po. Brother Patrick Gonzales, biblical po ba ang dispensationalism theology at once saved, always saved na katuruan? Maganda yan, kapatid na Preston, kapatid na Noel. Oo. Yan pong dispensation theology ay kinreate po yan at inimbento ng mga paring Niswita. Sila po ang nag-create niyan, sila ang gumawa ng kasaysayang niyan. Kasama sila Francisco Rivera, kasama diyan sila sino pa ba yan? Francisco Rivera, Dalawa yan eh, dalawang theology. si Loyola, sila, madami yan eh, hanggang napunta kay Scofield. Tapos minana pa ng iba't ibang mga kwentong barbero lang po yan, mga kapatid. Siguro ang ginagawa yan, medyo nakainom yung mga... Hindi ho, totoo yan. Meron ding dispensation sa Biblia. Pero yung dispensation theology na umiiral ngayon, wala no sa Biblia. Ang dispensation ng Biblia, iba ang kasaysayan sa panahon ni Adan. Siyempre, iba rin kasaysayan sa panahon ni Noah, iba rin sa panahon din. Iba rin naman sa panahon ng Christian era. Pero yung pag-iral ng batas, hindi ho napuputol. Yan. Yung sistema na pinasusunod, 10 Commandments, huwag kakain ng karumalduman, hindi po napuputol yon. Dito sa dispensation, maraming mga doktrinang rito eh. Sablay. Sablay. Kayo ko kung saan comics kinuha yan. Biruin mo, nakabuo na secret rapture. Na wala naman sa Biblia ang secret rapture. Kahit na itinuturo na bago dumating si Kristo, mayroon pang secret rapture. At alatsamba pa yung na yan, yung dispensation theology na yan. Bakit? Kasi sabi nila, pag hindi nag-secret rapture ngayon, pwede itong maganap sa kalagitnaan ng tribulation, yung 3.5 years. Pagka sumablay uli, pwedeng mangyari to after 7 years. Kaya nung napapadebate kami ng kapatid na Lino, hinahanap namin yung isa pang 3.5 years eh. O para mabuo lang yung 7 years eh. Sagot. By faith. Ang sagot, by faith eh. Kasi wala sa talata ng Biblia. Huwag kayo maniniwala dyan sa dispensation theology na ginagamit ngayon ng mga Baptist, ng mga Evangelical. Wala sa Biblia niyan. Ano pa yung isa bukod sa dispensation? Yun, once saved, always saved. Yung once saved, always saved, na ginawa rin ng mga Baptist, wala rin sa Biblia noon. Merong naging record niyan, sa Biblia, sila Apostol Pablo. Nang tinanggap nila yung pananampalataya, kumakapit lang kasi yung once saved, always saved ng Biblia, doon sa nagtagumpay na. Si Apostol Pablo, nakalasap siya ng kaligtasan, hindi siya tumalikod. Nanatili siyang tapat. Hanggang sa binawian siya ng buhay. Kaya minsan siyang naligtas, nananatili siyang ligtas. Pag dumating ang Panginoon, talaga makakasama sa langit yon. Meron din sa Biblia, ito na nga sinasabi natin. Pero hindi natin doktrina yung once saved, always saved. Pag tinanggap mo si Kristo, kahit mang-rape ka na, tumatay ka ng tao, kahit na ikaw tumalikod, hindi mawala sa kaligtasan. Doktrina ng dyablo yan. Ang atin, sinasabi ng Biblia, pag tinanggap mo si Kristo, may buhay na walang hanggan ka. Manatili tayo kay Kristo.
hanggang sa siya ay dumating. Yan ang itinuturo Yan, sa once atin. Sa makatuwid, kapatid na Camacho, yung once save, always save na tinuturo ng Biblia ay may kondisyon. Oo, pananatili. Yung kanila Oo. kasi unconditional. Wala, unconditional yun. Oo, tama ka ron. Kasi yung once saved, sa kanila, kahit anong gawin mo. Oo. Sa atin, hindi yun. Oo nga, kung magagalit na naman sa akin yung mga ano natin, tuturo na naman tayo ng one save, always save. Analyze nyo lang mga kapatid, ha? Si Apostol Pablo, nang tinanggap niya si Kristo, hindi na siya tumalikod sa pananampalataya. Kaya yung testimony niya, natataan na sa akin ang putong ng katwiran. Kanya Nanatili yun eh. Ganito kasi yan mga kapatid eh. Yung mga doktrina nila, laging may katumbas sa Biblia yan eh. Counterfeit sila Tama. ng mga turong sa Biblia. Turo, mayroong Sabbath keeper. Turo Sunday. Lagi may ano yan, mayroong tawag dyan, may panapat sila. Pero basta tayo, dito lang tayo sa Biblia. Yan po ang akin. At huwag ho kayo magagalit to, doon sa ating mga ipinagtatapat. Tama. Okay. Thank you. Thank you. Sige po. Next. Jim Chavez. Tanong ko lang, kinontra ba ni Apostol Pablo si Kristo sa Galatians 3:13 tungkol sa sinabi ni Kristo sa Matthew 5:17 tungkol sa batas? Pakipaliwanag. Salamat po. Ito lang po, may kliko sagot. Bibigyan ko kapatid na sige. Camacho, ha? Oo. Alam nyo, hindi naman ho pwedeng magtalo yan, dalawang yan, eh. Oo. Oo, si Apostol Pablo, biro nyo, lingkod ng Panginoon, tapos kukontrahin niya si Kristo. Siya nga. Hindi po. Analisahin lang ho ninyo. Alam nyo, ang nagkokontra lang dyan, yung mga bumabasa niyan, eh. Ayun na po, totoo niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi rin ho pwede. Halimbawa, kay Isaias, di ba, susunugin, kumakain. Balikan ka lang muna ron, ha? Tapos sabi ng iba, pagdating sa Gawa 10, sa Marcos 7, nilinis na. Lalabas yung dalawang yun, magtatalo. Hindi ba? Kaya hindi pwedeng magtalo yung dalawang lingkod ng Diyos. Subok na propeta si Isaias. Subok na apostol si Pedro. Masaya Pablo. Subok na mga evangelista yan, eh. Kukontrahin ba niya yung author noong tinawag siyang banal, tinawag siyang apostol? Siya nga. Oo. Kita ninyo, magtatalo ba yan tala? Kaya ang may diferensya po dyan, yung bumabasa po niyan, kapatid na Jim Chavez. Ngayon, ibigay ko kapatid na Camacho. Oo. Galatia 3, ano yun? 3? 13. 13, yung may yung may sumpa ng kautusan, ano? Hindi ho magkakontra yan, mga kapatid. Mabuti nga ho, pinalaya tayo sa sumpa ng kautusan eh. Yun naman talaga ang motibo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbaba sa lupang ito. Kaya sabi nung Mateo 5, hindi ako naparito para sirain ang kautusan. Ako'y naparito para ganapin, para tupdin yung sinasabi ng kautusan. Alin yung kautusan na yun na kanyang tutup din? Di yung hula ng kanyang pagtubo sa atin para tayo makalag sa sumpa ng kautusan. Ayun. Kaya hindi mo magkakontra yung dalawa. Ang ating Panginoon na parito para tuparin ang lahat ng ipinangako o antitipo sa Old Testament at magkaroon ng katuparan sa New Testament. Kaya wala pong magkakontra doon, kapatid. Tama. Okay, thank you po. Thank you. Abs MGZ. Hello, good afternoon po. Tanong ko lang, ang mga Hudyo ba sa Israel, sila ba nangingili ng araw ng Sabat? Ay, oo naman. Sige, kapatid na Nuwal. Siyempre naman po, sila po ay hanggang sa oras natin ngayon, hanggang sa panahon po natin ngayon, sila po ay nananatiling nangingilin ng araw ng Sabat. At sa katunayan nga po, kung meron mang talagang napaka-conservative sa pagdating sa pangingili ng Sabat, ay sila po yan, mga kapatid, no? Kaya kung tanong po natin na kung ang mga Israelita ba sa panahon natin ay nangingilin pa rin ng araw ng Sabat, yes po, sila po ay nangingilin pa din. May mga time nga dyan, nagdadrive ka talagang babatuhin ka nila eh. Kasi Sabat eh. Buti na lang ang ating pangingilin nasa turo ng Biblia. Kahit naman kapatid na Persky, itong Israel nang ginegera, panahon ng Sabat, alam nila, nagtitipon yan, ginera ng mga Palestine. Okay tayo, mga kaibigan. Kaya ang panalangin ni Kristo sa Mateo 24, ang pagtakas nyo, idalangin ay wag sa araw ng Sabat.
Nakita niyo, kaya totoo po, hanggang ngayon, kahit Israelita yan, mga Hudyo niya, kahit sa pumunta yan, ay sabat pa rin. Ang ano lang natin mga kapatid, sorry Brother Lino. Sige lang po. Huwag ninyong ipagkamali kung mo nangingili ng sabat sa Diyos na. Yan. Hindi lahat ng nangingili ng sabat sa Diyos. Yan. Kasi bagamat sila ay nangingili ng sabat, at hindi naman nila kinikilala si Kristo bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Na Panginoon ng Sabat. Useless lang din. Ayun. Baliwala. Pero doon sa mga kapatid nating Adventista na mga Hudyo, ayun, tiyak tayo, bayan ng Diyos yan. Yan. Opo. Buti naklaro mo yan, kapatid. Oo. Okay. Bilang karagdagang linaw sa mga viewers natin. Okay. Sige po. Thank you po. Ubus na? Patrick Gonzales. Yan. Bakit po sa Gawa 15, 20, 29, hindi binabanggit ang karumal-dumal na pagkain? At ano sagot sa Marites na pwede daw kainin ang mga karumal-dumal na pagkain na ang batayang gamit niya unang Korinto? Gis, alam na natin kapatid na pwede dito. Dito sa unang Korinto, sa panindahan nito, alam na natin na iba gumagamit pa nito eh. Siguro, sa iyo ko ibibigay ito kapatid na Percy para makadagdag na rin sa ating mga kapatiran kung pwede pa ba natin gamitin ang unang Korinto. Yes, ayan. Dagdag po yan pag-aaral kapatid na Patrick sa Gawa 15 kasi sa panahon po niyan pinaiiwas nila sila dyan sa pakikiapid, sa mga binigti, sa mga dugo. Pero hindi bilanggit yung karumal-dumal dyan. Ano? Okay, bigay ko kapatid na Percy. Doon sa Gawa 15 talatang 20 at saka 21 kung bakit hindi binabanggit yung pagkain dito ng karumal-dumal kasi hindi sa kanila issue yung pagkain ng karumal-dumal. Hindi talaga sila kumakain noon kaya wala silang pagtatalo dito. Yan. Ano pinagtatalo na nila? Kasi sa panahon yan, maraming mga kumakain na kinakain nila yung mga inihandog sa Diyos-Diyosan, Badelino. Correct. Yung iba naman na mananampalataya, para sa kanila, yung inihandog sa Diyos-Diyosan, hindi dapat kainin. Kahit malinis. Kahit malinis yan. Ito ang dahilan, kaya sumulat ang writer na ang sabi niya, sa halip, sabi niya, sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi, sa halip, pakilapag mo na kapatid sa ating Okay, copy. Maliit yung letra 5, 15, 29. 20. Yan. 15, 20. Lagay mo na sa magandang balita Biblia para Yan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Yan ho ang problema nila, kaya merong inaayos. Yung karumal-dumal na pagkain, kakainin, isusubo, hindi nila suliranin ito, kaya walang pagtatala sa banal na kasulatan. No? Yan. Ngayon, kahalintulad din yan, yung nasa unang Korinto 10:25 at 27. Yon. Sa sistema kasi na yon, maraming mga tao na yung kanilang malinis na pagkain, inihahandog nila sa Diyos-Diyosan, tapos yung malalabi, ititinda sa palengke. Yan. Sabi rito, lapag natin kapatid. Unang Korinto 10:25. Yan. Kumain kayo ng anumang mabibili sa tindahan ng karne. At huwag kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Tuloy mo na. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroon ay sa Panginoon. Tuloy, hanggang 28 tayo. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya, dalawang senaryo yan, At ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo, at huwag kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. 28. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inihain sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. Tingnan ninyo mga kapatid, dalawang senaryo ito. Kung pupunta ka sa pamilihan o sa palengke, lahat anya ng karne, kanin mo. Ang nagpayo,
isa pong Adventistang Kristiyano, si Apostol Pablo. Ang sinasabihan niya, kapwa niya mananampalataya. Correct. Parang ganito, pag sinutusan ko si kapatid Danual, mga kapatid Danual, bili ka nga ng kahit anong karne doon sa palengke nang may matanghalian tayo. Hindi na siya magtatanong. Si kapatid Danual, pupunta yan doon. Pero ang bibilhin niya, yung karning angkop sa aming pagkain. Yan. Nakukuha ninyo ba kapatid? Bakit nagkakaintindihan yung dalawa eh? Bibili ka ba ng baboy? Hindi. Kahit sabihin natin kahit anong makita mo karne, bili mo. Hindi bibili ng baboy yan. Parehong sistema sa panahon ng unang Korinto 10:25. Ngayon, kung meron namang mag-anyaya, hindi Adventist, sabihin na natin, hindi mananampalataya. Tapos hainan ka ng anumang ihain sa'yo, ang pag-aaral, ibalik mo lang sa nung unang siglo. Sa panahon nila, kapag ka nag-anyaya sila, ng mga Hudyo, yung aanyayahan nila, ang pagkaing ibibigay nila, pagkaing naaangkop sa kanilang inimbitahan. Sapagkat para sa kanila, ang kanilang inimbitahan ay isang mahalagang tao. Kaya pag na-invite ka, ang ibig sabihin nun, mahalaga kang tao sa kanila, special ka. Kaya kapag hinainan kanila, yung pagkaing naangkop sa'yo, ang ibibigay nila. Kasi pag nagbigay sila ng pagkaing karumal-dumal, insulto yan para doon sa kanilang inimbitahan. Yan ang sistema nila noon. Ngayon, ang problema dito, ang inihahain sa kanila, angkop na pagkain. Kaya lang, inihandog ito sa Diyos-Diyosan. Ang sabi nung sumulat, doon sa ni Apostol Pablo, kainin ninyo anumang ihain sa inyo. Pero, kung may magsabi sa inyo, inihandog yan sa Diyos-Diyosan, huwag kayong kakain. Alang-alang sa pananampalataya, ubudi nung nagsabi. Ayon. Kaya wala hong usapin dito sa New Testament na kinakain o pwede nang kainin yung mga karumal-dumal na karne. Wala po. Okay, thank you po. Ayan. Next. Duki Servidad. Bro, tanong po, sa SDA ang Remnant Church, kung mayroon pang iba na magsabi sila ang Remnant, paano po natin mapapatunayan na SDA ang tunay na Remnant Church? Tama, maganda tanong niya. Sige. Pasensya ka na, nakikinig yung katawan ko. Sige. Una, ang Remnant Church sa Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, sumusunod sa kautusan ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Basahin nga natin yung kapatid. 12:17. Sa 12:17 ng Apokalipsis. Kaya marami din talagang nagsasabi, Remnant Church sila eh. Israel din sila nun. Pero pag sinipi mo, siniyasat mo, mali eh. At nagalit ang dragon at binalingan nito ang nalabing lahi ng parang, magandang balita yan, no? Upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. Balik mo sa ang Biblia. Kasi mas angkop ang pagkakasali noon eh. Yan. At nagalit ang dragon sa babae. Yung babaeng tinutukoy dito, sa Apokalipsis, yan po ang nalabing iglesia. At umalis upang, yung babae na tinutukoy dito, yan yung iglesia, no? At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi. Galit siya doon sa iglesia, kaya ang binabaka naman niya, yung nalabing iglesia naman. Sa kanyang bini na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Tanong, ano ang patutuo ni Jesus? 19 Gs ng Apokalipsis. Tingnan ninyo, ha? Yan. Ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mo huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat
ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ayun. Sino ba ang mayroong spirit of prophecy? Yan. May espiritu ng hula sa lahat ng denominasyon ng pananampalataya sa panahong ito. Wala hong iba, mga kapatid. Tanging-tangi ang Seventh-day Adventist Church. Ayun. Ang pagkakaalam pa nga nila doon sa espiritu ng hula, palibasa hinugot yung magandang balita, Biblia. Akala nila yung magtetestimonya ka, ako dating lasinggero, ngayon babaero na. Ayun, alam nila yung gano'n ng testimony. Hindi ho yun ang tinutukoy. May kinalaman yan sa espiritu ng hula na umiiral na mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan sa kanyang iglesia. Kaya kapag ang iglesia nyo, walang espiritu ng hula, kahit sinasabi pang yan ay remnant church, layas. Dito kayo pumunta sa tunay na remnant church. Katangian pa niyan, merong 3 angels message na dala-dala remnant church Pag wala niyan, layas. Lipat kayo sa Adventist, ito ang tunay, mga kapatid at mga kaibigan. Okay, thank you po. Yan. Ayos. Naagaw ko tuloy yung binabanggit ni Okay. Brother Patrick Gonzales, ano po ba ang sagot sa argumento na di umano'y mali daw ang unawa ng SDA sa Mark 2:27, anthropos na imbes sa exegesis, at context daw ng base ng explanation ay sa dictionary kumuha ng sagot ang SDA? Ano ba yan? Saan na tayo kumuha ng sagot? The explanation ng dictionary. Tapos dictionary. Pag sila gagamit ng dictionary, pwede. Pagka-Adventist, di na pwede. Parang gano'n ang lalabas dyan Mga kapatid, kung napanood ninyo yung debate namin ng kapatid na Ronald Ubidos, alam mo sa korte, kapag mag-uusap, kung alin ang mas maraming ebidensya, nasa kanya ang panig ng katotohanan, kapatid na paramihan ng ebidensya. Kasama dictionary, kasama lexicon, kasama yung mga iba pang aklat na may kinalaman sa pag-aaral ng Biblia para mailabas, ma-exegete mo talaga, mailabas mo yung katotohanan. Hindi nga nangalahati si kapatid na Ubidos doon sa mga inilatag kong mga referensya. Tapos sasabihin ninyo, yun ang totoo? Parang mali yata. Parang mali yata. Kung sinong maraming ebidensyang dala-dala, yun ang nagsasabi ng totoo. Kung totoo sa'yo bakit dala-dala mo 2 piraso? 1 piraso. Tapos may binabanggit pa roon. Nasa atin daw libro. Pinalalabas natin yung libro, hindi naman nailabas. Di ba? Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na ang Marcos 2:27 na interpretation ng Seventh-day Adventist ay mali. Tayo ang nakatayo sa tawag ng katotohanan. Totoo naman yung anthropos para yan sa lahat ng tao Nabanggitin natin, anthropos ginagamit din sa mga iba't ibang mga sektor ng kalipunan ng tao. Ito pa, masaklap. Basta tayo pinag-usapan. Sabi nung nakausap natin na ang lumabas lang sa Israel, yung mga Israelita, walang kasamang iba. Binawi niya din yun nung itinanong ulit natin ng sagot, meron di ba, hindi Israelita? Kaya nang binigyan ng utos, doon sa Exodo 20 at Deuteronomy 14, kasama roon sa pinagbigyan, yung kasama nilang hindi Israelita. Tama. Nagkataon lang, ang primaryng kausap, Yan. isang Hudyo, si Moises. Yan. Di ba? Ngayon, nung ibinigay kay Moises, kanino yun ibinose out? Sa Israelita lang ba? Hindi. Pagbaba ng bundok, ibinose out yun sa lahat ng kanilang kasama, pati hindi Israelita. Sinasabi ko. Napapansin ninyo, mga kapatid, mga kababayan? Di ba? Kaya mali ang unawa talaga nila. Ang Sabat ay nananatiling dapat nating ipangilin sapagkat ito ay nilikha ng Diyos para sa lahat ng tao.
Oh, yan po ang katotohanan niyan. Kung ayaw mo magsabat, ay nasa sa iyo yun. Basta kaming mga mangangaral ng Adventist, sinasabihan ka namin ng tapat. Tinuturuan namin kayo ng totoo. Kung maniniwala kayo sa mga kasinungalingan nila, iaanihin din ninyo yan balang araw. Tama. Yan. Gusto niyo kumain ng baboy? Sige. Oo. Ayaw. Walang masunog. Okay po. Thank you. Good PM. G. Guevara, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagtatanong ha. Kung founder po ng relihiyon ang pagbabatayan para masabing totoo ang isang relihiyon, sinong relihiyon po ba na ang founder ay ang Panginoong Hesus? Thanks po ba? Alam nyo, lahat naman yun, may nagsasabi niyan si Kristo ang founder Pero makikita nyo yun talaga, ang dulo pa rin yan, turo pa rin mga kaibigan, mga kapatid, aral pa rin Kahit nga si Juan sa kanyang sulat, di ba? Kung gusto mong masunod yung kalooban ng Diyos, makikilala mo ang turo Hindi sinabing makikilala mo sino founder niyan Di ba? Kahit sa second dyan sino man ang nananahan sa aral ni Kristo, siyang kinaroroonan ng Diyos, di ba? Ayan, yan lang po muna sagot ko, kapatid na person. Kasi kapag yung iglesia niya, itinayo niya, tapos sasabihin niya, hindi si Kristo ang founder niyan, walang aaarib sa kanya. Kaya dapat niya sabihin, si Kristo ang founder nila, kahit hindi. Yan. Ang legit, mga kapatid, na itinayong iglesia ng ating Panginoon, walang iba, kundi ang may katangian, mga nangingil ng sabat, hindi kumakain ng karumal-dumal, at naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na nagpasimula pa sa lumang tipan. Nang nabuwal ang iglesyang sa lumang tipan, muli itong itinayo sa bagong tipan. At nagkaroon ng nalabing iglesia, yang itinayo na yan sa bagong tipan. Walang iba po yan kundi ang Seventh-day Adventist. Kaya nga sa debate namin ni Jando Alabado di ba nagkabaul-buhol siya ron Tapos nakita natin sa lexicon na yung palang itatayo ko, ang ibig sabihin rebuild. Ginagamit yung salitang rebuild kapag naitumba. At muling itatayo. Di Adventist talaga totoo. Tapos ito, ano ko na rin to Sige. Tama naman yung sinasabi ng kapatid na Emmanuel. Depende naman sa ebidensya yan. Hindi lahat ng i-represent sa court na evidence ay tama, kailangan suriin bago paniwalaan. Kaya nga takot yung ating nakaharap Kaya nga dalawa lang yung inano niya yung inilabas niya kasi pag nagdagdag pa siya, baka sumala. Tayo, ang lakas ng ebidensya natin kahit suriin hindi mo mapapasinungalingan Yan nakaganda pag ang Adventist ang gumagamit ng ebidensya. Hindi mo matututulang, kapatid Dalino. Oo, lalo na yung pinaksahan niyo yung sa Ellen White, Maliraw. Napanood na pala yun? Oo. Okay, thank you po, thank you. Duki Servidad, thank you po. Bro, follow up po yung pong mga umalis na SDA Remnant Church, SDA Reform, sila na daw po ang tunay. At yung inalasan nila ay hindi na tunay. Yun lang. Baliktad yata. Oo. Ewan ko po, bakit baliktad. nga ba? Ba't aalis pa? Oo. Di ba? Sige, kapatid na Persky. Baliktad. Kung sino yung umalis, yun ang palso. Naka-establish na itong Adventist Yeah. Remnant na ito Pag umalis ka, hindi ka remnant. Di ba? Ang remnant nanatili hanggang sa magkaubos-ubos sila. O halimbawa ganito, mga nag-alisan sila, mayroong natira. Yun ang remnant. Yung mga umalis, hindi remnant yun. Umalis nga Paano ka naman nakakita ng umalis tapos naging remnant? Mali. Ang nanatili, yun ang remnant. Ang tawag sa kanila, offshoots. Yan. Mga offshoot. Mga tiwaling membro ng iglesia. Sila yung mga membro na hindi nakamit yung posisyon sa loob ng iglesia. Kaya ginawa nila, nagtampo, umalis. Gumawa ng sariling samahan. Yung samahan nila, tinawag nilang remnant. Mayroong sama ng loob sa mga leader ng church, umalis. Hindi yan remnant. Yung remnant, yung nanatili. Kaya nga remnant Ano ba naman yang kuya?
Joke lang, joke. Sige, Brother Lino. Si 17, di ba? Nalabi. Natira eh. Natira, nalabi. Natira. Tapos iiwanan mo, ikaw ang totoo. Yan lang po, yan lang po. Pasensya na po. Sa lahat po ng magtatanong, pasensya na po kung abutin man ang oras ha. Meron pa po tayong lakad ha. Kaya kung hindi man po sasagot po lahat ng inyong tanong, meron pa namang Sabado, meron pa namang Linggo. Yan. Thank you po sa inyo ha. Ang sarap na. Kapatid na Patrick. Oo. Ano po ba ang sagot sa argumento na tinupad na ni Kristo ang Ten Commandments? Para sa atin, ayon sa Matthew 5:17 hanggang 19, na ang batayang ginamit, dyan 19, 28 hanggang 30, na si Kristo na pala ang tutupad ng kautusan at hindi mga SDA. Aba? John 19, may sinasabi bang ganon? John 19, 28, paki-plus mo kapatid na, ano? John 19, 28. Sige po. Saan yun? Tingnan nga natin. O baka yan, may kinalaman niya sa sa hula na ang gagawin niyang pagliligtas Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad, ang kasulatan ay sinabi na uuhaw ako. Hindi naman tumutukoy sa Ten Commandments yan Yung kanyang tinupad, yung kanyang pangako ng pagliligtas. Ang tawag dyan, seremonyalo. Yan po yun yung tinupad ni Kristo. Yung ang ating Panginoon ay parang kordero na naihahain para sa Diyos. Yun po ang tinupad ni Kristo. Hindi Ten Commandments. Tignan nyo, mali talata. Kaya nga may karugtong nauuhaw ako. Kumakatawan sa yan sa antitipo ng paghahain niya, kapatid na Lino Dami pa yan. Hanap tayo ng ibang talata para sa 10 utos. Pati yung buto niya, nakadiretso niya. Pati buto, hindi mababali. Oo. Diretso pa yan. Yan. Walang kinalaman sa Ten Commandments yan o sa ibang utos. Yan Tanging nauukol tungkol sa ministeryo ni Kristo. ni Kristo. Yan. Seremonya. Thank you po. Okay, thank you kapatid na Patrick sa inyong maganda ninyong tanong. At kapatid na Noel at kapatid na Bernsky. Sa lahat ng ating mga viewers, kung hindi man po makahabol ang inyong tanong at hindi man po kayo mapaglingkuran, ay ipagpaumanhin po ninyo. Ano po? Gaya ng sinasabi ni kapatid na Bernsky, meron lang po tayong nais na paglingkuran sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong magagandang tanong. Sana po sa ganito pong programa natin, marami po kayong natutunan. Sana po ito paki-like, paki-share na rin po sa ating mga kaibigan, lalo na po sa mga hindi po Adventist. Yan po ang pinakamaganda po ninyong dapat gawin ngayon pong hapon. Nawa, pagpapala po ng Diyos ay sumainyo pong lahat. At ang papuri, ang luwalhati, ibalik po natin sa ating Diyos. Ngayon, bago po manalangin ang closing prayer sa kapatid na Bernsky, ay nais ko munang, kapatid na Bernsky, merong prayer request si Wisdom Akesa Winston. Okay, yan po Okay, God bless po sa inyo, kapatid na Jess Garrido sa ating barangay St. Peter. Yan, yung kanyang may bahay. Ay may bahay tuloy naging kagawad uli yan sa barangay St. Peter. Thank you po, God bless. Ganun din kay Den Nueva Enoch, thank you po sa inyong pagsuporta, sa inyong panonood, sa inyong mga tanong. Okay po. Ganun din kay Truth Finder, thank you, God bless. Lumapik Porfiera, thank you po. Duque Servidad, thank you. Ang gaganda na inyong mga question, yung mga tanong. Thank you po sa inyo. Yan, Emmanuel Veras, magandang hapon po sa inyo. Kay Jerry Corpus, God bless. Early 7 Strikeland, God bless, thank you po. Kay G. Guevara, yan. Kay Tatay San Juan, yan, dyan sa Tundo.
sa Escoses family, ganun din sa Pabriag family, Patalinog San Juan family, Argente family, maraming salamat po sa inyo. Ganun din kay Ruel Carino. Sige po, tuloy po ng iba, kapatid na Pernsky, kapatid na Luwan. Wala akong mahagip dito, kapatid na ano. Sige po. Nag-ano rin Ayan. ako eh. Mabagal din ba? Ito. Sige po, ibang kasabi, Clopas family, thank you po. Montibon at Prades family, God bless po. Ayan. Thank you po sa inyo. Kapatid mo. Ayun, binabati Yan. ko pala si Brother J. Mark. Napakagwapo kong kapatid dyan. Brother J. Mark, magandang hapon. Okay po, ayan, maraming salamat sa ating distrito. Beltran, Billones family, ayan. Okay, nasisilayan ko, ayan. Jezreel Casinillo, thank you po. Max Sitibor, thank you. Saik Bato Malek, Saik Bato Malake, ayan. God bless. Ate Ruth Tobias, thank you po. John Alaban, God bless po, ayan. Eddie Aguilar, ayan, thank you po. Wilma A.B. Malyari. Ayan, God bless po. Thank you, thank you. Ayan, okay, tiniting. Marlon Kahutay. Ayan, thank you po. God bless. Ayan. Naku, dami po. Ayan, okay, thank you. Yan lang po. Nabati na po yung iba kanina. Ayan, thank you. Maraming salamat po sa inyo, kapatid na Pernsky. Yung pong nakita mo namin yung prayer request, ano? Opo. Okay, sige po. Tayo pa samantalang magpapaalam sa pamagitan ng prayer. Kaya tayo pong lahat ay pansamantalang manlangin. Dakila po at mapagmahal naming Ama, sa pagkakataon pong ito, patuloy po kaming nagpapasalamat sapagkat patuloy niyong ginagamit ang programang ito ng ayon sa kasulatan upang may palaganap ang mga katotohanan na dapat maunawaan ng mga tao. Salamat din po sa paggamit ninyo sa iba't iba pang mga platform ng Seventh-day Adventist. Mula sa kanilang mga programa ay patuloy na isinisigaw ang mga katotohanan. Kayo po ang dapat nilang kilalanin. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.